Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa One Mission Gospel, na kung saan ay pag-aaral natin kung paano mag-evangelize at mag-share ng gospel ng ating Panginoon. At samahan niyo ako, basahin natin ang isang verse sa Bible. Sa Matthew 4:19, basahin po natin. And he said unto them, Follow me, and I will make you fisher of men. Basahin po natin sa Tagalog. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Sa verse po na ito, makita po natin na si Jesus ay pumunta sa malapit sa dagat at nakita niya ang apat na mangingisda na nag-aayos ng kanilang mga lambat. At makikita po natin dito na nais ng Panginoon na tawagin ang mga tao na ito para maging alagad niya at makasama niya sa kanyang ministry. So pag-aralan po natin yung fishers of men. A call to follow. Tinawag para sumunod. Ito po yung mga fishers of men. Mga mamalakaya ng tao. Mangingisda ng tao. Number 1 po, tingnan natin ang word na follow me. Follow me. Sabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin. Hindi para meron siyang kasama, hindi para mag-adventure. Sabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin. At tanong natin, whom to follow? Sino yung susundin natin? Ito po ay walang iba kundi si Jesus, ang ating pong dapat sundin or sumunod tayo sa Kanya. Gayahin natin siya, si Jesus. And another question, why to follow? Bakit kailangan nating sumunod kay Jesus? Tayo po ay pinapasunod ng Panginoon sa Kanya para to be part of His mission, para maging bahagi tayo ng Kanyang mission. Be an instrument of change, maging instrumento ka ng pagbabago ng mundo or ng mga tao na babaguhin ng ating Panginoon. Another question, how to follow? Paano natin to gagawin ang pagsunod sa Panginoon? Basahin muna natin po ang isang verse sa Bible sa Luke 9:23. Sabi po sa Luke 9:23, at sinabi niya sa kanila, lahat ng sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So ito yung paano tayo susunod sa Panginoon. Una, itakwil ang ating sarili. At sabihin, huwag tayong mag-focus sa ating sarili.
Huwag tayong maging makasarili. Dapat yung ibang tao rin atin pong magbigay tayo ng time. Pasanin ang krus araw-araw. So, everyday po, meron po tayong challenge na kailangan na gawin. Pero huwag po tayong matakot kasi kasama natin ang Panginoon sa ating pong ating mga ginagawa. Bibigyan ka ng Panginoon ng kalakasan para ito ay mapagtagumpayan o magawa yung mission na nais ng Panginoon. At sabi niya, pag nagawa mo ito, sumunod ka sa akin. Isa pang tanong, when to follow? Kailan po tayo susunod sa Panginoon? Kapag tayo ay matanda na, kapag tayo ay malabo na ang mata, mahina na mga tuhod. Ngayon po ang panahon para sumunod sa Panginoon. Yung ngayong araw na ito, mag-decide ka na sumunod sa Panginoon. Hindi kalugihan pag sa Panginoon ka sumunod. Hindi ka malulugi. Because ang buhay mo ay magkakaroon ng direksyon at magiging meaningful. Pangalawa po na makita natin sa Fishers of Men, yung the word na fisher of men, yung mangingisda ng mga tao. Sabi ni Jesus, tayo po ay tinawag niya para maging fishers of men. Not to have new business, hindi para magkaroon ng bagong business, not to earn money, hindi para kumita. Tinawag tayo ng Panginoon maging a fisher of men dahil alam niya na marami pang mga tao ang kailangan iligtas at abutin. Marami pang dako ang hindi nakakilala sa Panginoon. At makikita natin sa Fishers of Men, kailangan po yung hard work. Yung meron kang mga kagamitan, kagaya ng mga ngisda, hindi po meron silang mga lambat, meron silang bangka, meron silang ilawan ng pag-antrak sa mga isda. So, gamitin natin po yung lahat ng ating tools para ma-win natin ang tao para sa Panginoon. And especially yung kanilang character po ng mga fishers of men. Patient. Kailangan matyaga. Matyaga ka na sa mga gagawin mo na manghuli ng tao para sa Panginoon. Basahin po natin ang isang verse sa Bible sa Jeremiah 16:16. Sabi po sa Jeremiah 16:16, magpapadala ako ng maraming mangingisda upang hulihin ang mga taong ito na gaya ng isda. Magsusugurin ako ng maraming mga ngaso upang hanapin sila sa bawat bundok at burol, pati sa mga guwang ng mga bato. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. So, sabi niya, magpapadala ako ng maraming mangingisda upang hulihin ang mga taong ito. So, be part ng mission ito, ng ministry ng Panginoon na mag-evangelize, mag-share ng gospel sa lahat ng dako.
At atin pong makikita dito na kahit po yung, sabi niya, kahit yung mga mangaso, mga hunter ng soul, magpapadala rin ang Panginoon upang marami po ang maligtas or maabot ng kanyang mga salita. Pangatlo po na ating makikita sa Fishers of Men ay focus on Jesus. Focus on Jesus. Basahin po natin ang Hebrew 12:2. Sabi po sa Hebrew 12:2, ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa trono ng Diyos. So, focus on Jesus. Ano po yung ating titingnan natin sa ating Panginoon? Jesus' mission is to save men, magligtas ng mga tao. Jesus' ministry is to serve other, maglingkod sa ibang tao. And pangatlo, to do God's will. Ang nais ng Panginoon ay gawin ang kalooban ng Ama na i-save ang mga tao. Pangapat po na ating makikita sa Fishers of Men, fulfilling the challenge. Gawin ang hamon, isagawa ang hamon. Dito po yung makita natin ng inaanayahan ni Jesus. Jesus invite yung mga mangingisda. Parang sinasabi niya, are you with me? Sasama ba kayo sa akin? O are you in? Gusto mo bang mag-join sa mission ko? Basahin po natin ang isang verse sa Bible. Sabi po sa Matthew 9:37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakunti ang mag-aani. So sabi niya, maraming aanihin, ngunit kakunti ang mag-aani. Marami ang malawak ang dagat at marami ang isda, pero kakunti yung nanguhuli ng isda. So, tayo po ay hinahamon ng Panginoong Jesus to give time. Magbigay tayo ng panahon, ng oras, maging part ng kanyang mission. Be available. Yung available, libre ka, willing to go kahit saan. Yung mga isda, pinupuntahan nila yung isda sa dagat. So ganun din, willing to go kahit saan ka dalhin ng Panginoon, kahit saan ka makarating. O kung saan na doon yung mga tao, puntahan mo, i-win mo para sa Panginoon. Willing to go kahit sa bundok, kahit sa patag, kahit saan. Na doon yung willingness natin na magpagamit sa Panginoon at mag-win ng soul para sa Kanya. Then pang-apat, set priority. Kumbaga, unahin natin ang kaharian ng Panginoon. Unahin natin ang misyon
na mag-win ng soul, share ng gospel sa mga tao. Mahal ng Diyos ang mga tao na ayaw niya itong mapahamak at gusto niya magkaroon ng kaligtasan. Pero kaunti lang ang gumagawa ng mga bagay na ito, yung fishers of men. So, ang hamon sa atin, do you want to be part ng misyong ito, maging fishers of men? Ang Diyos ay nag-aanyaya sa iyo. Hinahamon ka. If Jesus is calling you in this ministry, kumbaga sa gawain ito, kumbaga huwag ka nang magatubili. Huwag ka nang mag-alinlangan. Follow Jesus and be a fishers of men. In this generation, in this last days, dahil tayo po ay nasa huling araw na, it's time to harvest soul for Christ. So, be part of Jesus' mission. At sa araw na ito, salamat sa iyong sama sa ating pag-aaral. Naway patuloy na mangusap ang Diyos sa buhay mo, na gusto mo na maging fishers of men, magbahagi ng gospel sa ibang tao. So, continue to pray. Be bold, huwag kang mahiya. Ang ginagawa mo ay kalooban ng Diyos at nais mong iligtas ang maraming tao. Maging part ng mission ni Jesus na mag-win soul. So, salamat sa araw na ito. Ako si Pastor Jeff at God bless you and to God be the glory.